Ex-convict nakakilala kay Lord, tuluyan na bang magbabago? Makakahanap pa ba ng lifelong partner ang isang dating preso? The Raddy Villardes story. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Nang matagpuan ay hindi na pinakawalan ng kanyang kaibigan si Raddy. Sinama siya nito sa kanilang simbahan sa Batangas upang tulungang matalikuran ang kanyang bisyo. Sabi niya, kapag pinagpatuloy mo yan, talagang mapapahama ka. Di ba, gusto mo ba pumunta sa impyerno? Sabi niya. Kung noon po na parang wala po akong kapayapaan, wala po akong talagang kagalakan, kahit anumang gawin ko sa buhay ko. Pero simula po nung nakilala ko ang Panginoon, doon po na talagang naramdaman ko po yung tunay na kapayapaan. Nagpatuloy si Raddy sa pagkilala sa Panginoon sa tulong ng kanyang mga kaibigan at makalipas ang 2 taon ay naging associate pastor na si Raddy. Sa panahong ito ay muling binuksan ni Raddy ang kanyang puso sa pag-ibig. Bali po, meron po ako isang kaibigang pastor sa Siargao. May papakilala ko sa iyo, sabi niya, missionary. Text lang kami. Tapos inimbestigahan niya ako, sabi niya, anong buhay mo noon? Sabi ko, dati akong ganyan, mandurukot. Bakit ka nireto sa akin? Naghahanap ako, nagtatanong ko kay Lord, naghahanap ako para sa akin. Baka ikaw na yun, sabi ko sa kanya. Tapos nag-pray po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, pagkakalooban mo man ako na makakasama ko, sana po yun na lang missionary para hindi po ako mapalayo sa iyo. Hanggang sa siguro 1 taong megit, kinasal po kami doon. Matapos ang ilang maling relasyon ni Raddy, natagpuan na niya ang babaeng inilaan sa kanya ng Panginoon. Kaya naman agad silang nagpakasal ng misyonerong kasintahan. Ngunit sa kabila nito, nakaramdam ng kakulangan si Raddy. Ang apoy sa puso ni Raddy na ibahagi ang salita ng Diyos ay patuloy na nag-aalab. Lord, ano pa ba ang pwede ko pong gawin para maluwalhati kita sa buhay ko? Doon po, nag-umpisa na po yung mag-evangelism po ako. Sabi ko, hindi ko po kaya to Lord, pero kung ito kalooban mo, gagawin ko po. Tapos nag-pray po kami ng asawa ko. Sabi ko, Lord, baka meron pa kayong nais ipagawa sa amin. Susunod lang po kami sa iyo. Matapos ang kontrata ng kanyang asawa bilang missionary sa Siargao, nakatanggap sila ng offer ng mga siwa ng simbahan sa Cavite. Hello, nandito pala kayo sa Manila? Gusto niyo mag-handle ng church? Pag-pray po muna namin, Nong. Kalaunay, na-ordain na bilang isang ganap na pastor si Raddy at namamahala na sa kanilang simbahan sa Cavite. Bukod dito, nagsimula na rin si Raddy sa kanyang ministry na nagbabahagi ng gospel sa kulungan at mga lugar kung saan siya dating nagnanakaw. Ginamit ng Lord yung bilangguan para makilala ko siya. At dating tirador sa mga bus, sa mga jeep. Pero ngayon po, nangangaral po ako ng salita ng ating Panginoon. Ngayon ay patuloy ang mga ministry na sinimula ni Raddy. Patuloy din silang nagpapagamit sa Panginoon kasama ang kanyang may bahay. Naging daan din si Raddy upang makakilala sa Panginoon ang iba pa niyang mga kapatid. Bagamat hindi na niya muling nakita pa ang kanyang anak, patuloy siyang umaasa na mag-cruise ang kanilang landas. Ang dating sakit ng ulo ng pamilya at lipunan, siya na ngayong ginagamit ng Panginoon bilang tagapamayapa at maikalat ang magandang balita ng Diyos. Nalalaman ko na may plano ang Diyos sa buhay ko. Kaya hindi niya hinayaan na mamatay ako at magwakas ang buhay ko sa mundong ito. Yung pala may plano ang Lord sa buhay ko. Peter, naalala ko na pag-usapan natin to, nabasa natin in our previous episodes. The purpose of God cannot be thwarted. Tama. Sabi ni Job, di ba? Na totoo yun eh. God will continue to have that in mind. Hindi siya nakakalimot eh. Right. Hindi siya nakakalimot. Kasi it is His will that no one should perish. Amen. And that all have a life that is full, rich, and prosperous. Because yan ang plano niya para sa buhay ng isang Kristiyano. Amen. And God pursued Raddy all his life. And only when Raddy responded to God's relentless love that things began to change in him. Amen. You know, bagamat wala pa tayong nagagawang kasalanan nang tayo ay pinanganak, taglay kasi natin yung sinful nature eh. Nakuha natin yun, di ba? Talagang it's in us. And kay Eva at Adan pa lang, nagsimula na yan. Kung sa ating paglaki ay pinili natin ang buhay
makasalanan, palayo sa Diyos, tanging pagmamahal niya ang makapagpapabago din sa atin. As the Apostle John said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." That's the famous John 3:16. Sometimes we don't realize that we are in an unending circle of sin, and it is leading us to death. Today is a wake-up call for you. God is saying to you, "My son, my daughter, I don't want you to suffer the consequences of your sin. I want to help you live a life that is free from fear and death because of sin." This is an opportunity for you to be set free from the bondage of sin and death. All you need to do is pray this prayer with your whole heart, and that you may be set free. If that is your desire, then open up your heart to the Lord. Invite Him to be your Savior and your Lord. Just say, "Dear Jesus, I have lived a life of sin for so long, and I cannot and I don't know how to set myself free from that cycle of sinfulness that controls my life. But you went to the cross, willingly shed your blood, died and paid for my sin, and you have broken that curse that is upon me. Amen. And today I receive that freedom from you. As I bow my knee and humble myself and ask for your forgiveness. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for forgiving me. Thank you, Lord, you died on that cross. And you took away my sin, my shame, and my guilt. And so now, Lord, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will usher me in this brand new life you are giving me, all the way leading to eternity, because it is a once forever gift that you paid for on the cross of Calvary. I receive this now willingly, Lord, and I embrace you for life. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hello and welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and, if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Welcome back to the show, and we watched the story of Radi in the past 4 days. And there was a person who helped him get on the right track. This person is with us right here, right now. Welcome, Pastor June. Yeah. Maraming salamat, Pastor June, for being on the show. Salamat din po sa inyo. Welcome po, Pastor. Pastor, unang tanong ko sa inyo. Ano po yung nagtulak sa inyo upang abutin si Radi na tulungan at magbago kahit alam naman po ninyo na yung kwento niya, paulit-ulit niyang binabalikan yung kasalanan? Yeah. Sa mga nakaraan sigurong episode, nabanggit na si Pastor Jonathan ang nag-repair sa kanya sa akin kasi. So siya ay ni-repair sa akin nung panahon na naghahanap ako na makakasama sa mission sa Lian, Batangas. So hindi ko alam pa yung background niya ng buong buo, but binigyan lang ako ng short na nag-aaral na rin sa Bible School yan. At
Kaya lang lumabas na siya. So hinanap namin siya. Kasama ko si Brother JB, yung kasama kong una doon sa Lian, Batangas. Tinuro niya kung saan makikita. Nakita namin siya sa Amaya, sa Tansa, Cavite. So doon namin siya nakita. At kinausap, prior to that, nakausap na pala siya ni Pastor Jonathan na, si Pastor John ang pupunta sa'yo dyan, sumama ka sa kanya sa Lian Bata, umayos ka lang damit, sabi niya. Kasi nga, nakita ko yung area nila talagang depressed area yon. Tabi ng dagat, tinahampas-hampas ng alon yung mga bahay. Sabi ko, sige. Nang makita namin siya, magaslaw na parang gano'n. Ako po kasi, familiar ako sa mga ganong galawan Kasi, makakahalubilo ko rin yung mga katulad ng mga... Sabi ko, kay Brother JB, check mo nga, may tama ba to? Kung tama yung akin, sabi ko, tanggalin mo nga yung eyeglass mo. Shades kasi siya no? Tapos tinanggal niya, sabi ko, meron to, sabi ko, gano'n. Tapos pagka kinakalabit mo, gugulat yan gugulat. Confirm. Tapos pagtingin ko sa polo niya, pogi ng polo niya pero hindi pantay yung botones. Sabi ko, parang sige, ayusin natin muna, tsaka tayo bumiyahe. Sabi ko, alam ko na, sa naamoy ko, nakashot pa siguro. Sabi ko, sama ka sa Lian at nirepair ka ni Pastor Jonathan. That time, tapos tinama ko siya doon, pinakita ko yung area. Tapos po ay nagpahinga ko siya doon. Tulog ka, kailangan mo ng tulog. Pahinga. Tsaka kami nag-usap after noon. So, hindi madali. Hindi madali. Pero, ang naghahanap ako ng makakasama sa mission, tapos ganun yung aking inirepair sa akin. Yung pala, napabalik siya sa dating yung Sabi ko, Panginoon, may plano ka rito. Hindi ako babago dito, ikaw. So, yun ang naging simula ng aming pagtatagpo. Grabe yung commitment mo. So, Pastor June, what was the hardest part of helping someone from prison? Mahirap bang i-disiplina o i-disciple ang Radi? Siguro sa unang tanong po, hardest part, yung hardest part sa pag-abot sa mga hindi kasi bilang pastor kasi hindi naman hindi na mahirap pang yun kasi mandato kasi yun So kahit hindi galing sa kulungan inaabot natin, tinutulungan. So doon natin hinuhugot sa mandato ng Panginoon yung pagtulong. So ang hardest part lang sa mga galing sa loob, yung hindi pa bukas yung puso niya na hindi niya pa naintindihan na kailangan niya ang Diyos sa buhay niya. Matigas pa puso nun. So, kailangan mabasag muna yun. Tsaka palang malayang makapapasok yung biyaya sa kanya. So, yun ang pinaka-hardest part. Yung hindi pa naka-ready yung lupa. Sa tataniman mo, hindi. Mahirap yun. Mamamatay lang yung tanim. So, naintindihan ko kasi yung mga galing sa loob. Ay 1 year and 9 months din ako sa jail. Kaya dama ko yung buhay ni Pastor Randy. Ang kailangan ng mga katulad nila ay tinatawag naming halfway home. Yung bago pamilya, bago community, merong nasa gitna na magdudugtong sa kanila. So, bibihira yung mga ministering ganun. So, kaya pagka meron kaming mga tinutulungan sa labas, dinadala namin sa halfway home. Hindi rin nakakatagal kasi hindi pa rin preparado sa ganun. Anyway, ang pangalawang tanong, mahirap ba? I-disciple o i-disiplina? Alin sa dalawa? Siguro, hindi mahirap, pero hindi naging madali. Ganon siguro, yung pinakamagandang sagot dyan. Hindi naging madali. May mga pagkakataon na nagbibuild ako ng relationship sa kanila. Actually, dalawa sila At minsan sinama ko, pumunta kami ng Cavite City sa lugar nila. Tapos, idinaan ko sila sa Bacoor sa SM
Bacorat. Sabi ko, maka-enjoy naman sila sa mga pagkain na hindi nila nakakain sa loob. Sabi ko, pakainin ko to ng yung salad bar. Ikaw mag-a-arrange sa pataasan nyo. Tama. Ay, kung makita nila kung paano ina-arrange, tapos mag-enjoy sila. Tapos kakainin na. We enjoy, nabusog kami, gano'n, nasarapan kami doon. Tuwa sila, mayroon palang ganito, parang yan. And then, masaya kami nag-uwi, nag-pray kami, and then, umuwi na kami sa kanya-kanyang bahay. Naikwento niya sa akin, pag-uwi niya, tinanong siya ng kambal niya, sabi niya, Kuya, saan ka galing? Sa SM Bacoor. Sabi niya, naku, huwag ka muna pupunta doon. Sabi niya, bakit? Andun pa yung picture mo. Kasi may area sila doon ng cellphone, tsaka yung buhay niya dati. Yung picture niya pala, nandun pa. Sabi ko, kung nagkataon, sabay-sabay tayo madadampot dito. Sabi ko, buti na. Sabi, puntahan natin, patanggal natin yung picture. Medyo mahirap, yung sitwasyon niya kasi may nakaraan siyang gano'n, na doon sa area na yon. Pangalawang bagay, mahirap na hindi madaling mag-disciple sa katulad niya because merong mga barrier yung educational background. According sa kanya, siya ay nakaabot ng grade 6, bumagsak pa. Hindi, grade 5 lang yun. Di ba? Yeah. Tapos, yung kanyang hearing capacity, hindi normal. Yung kanyang kaliwang kamay, kaliwang tenga ay napuputokan ng baril ng mga pulis noong siya ay nahuhuli. So, nabingi yung kanyang kaliwa. So, kapag tinuturuan ko siya, akala ko na intindihan, hindi niya pala, pinauulit niya na lang, gano'n. Kaya sinabi ko sa kanya, nung malaman ko na may siya sa tenga, ako mahirap to. Pagkat nagpipreach ka, akala ko na intindihan, di pa. The disciple, hindi rin pala masyado na intindihan. So, matagal ang proseso. So, bago niya nabot kung saan siya ngayon, ay matagal na proseso. Kaya hindi mahirap, pero hindi naging madali. Yung kanyang the grace of the Lord. Amen. Alam niyo po, after the break, makakasama natin si Raddy. Paano niya natagpuan ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya? We'll be right back after these messages. Happy 30th anniversary, CBN Asia. I still remember the days when I would accompany my daughter to the studio in CBN Asia because she was a host in one of the children's show during that time. And she had the honor to be able to share the gospel in national TV. I was so thrilled, not knowing that soon after, I too would be given that privilege as the host of 700 Club Asia. Lowest point ko yung na-bankrupt kami. At yung bumagsak yung business. At the same time, yung relationship namin ng family. Lalong-lalo ng nanay ko dahil ang sabi nila ako ang dahilan kung bakit umabot kami sa ganong sitwasyon. May negosyong piggery, poultry at feed milling ang pamilya ni Nerissa. Dahil sa kanyang natapos sa kursong animal nutrition, sa kanya ipinagkatiwala ng ama ang kanilang negosyo. Bagamat may sarili na ring pamilya, walang ibang ninais si Nerissa, kundi mapabuti ang buhay ng kanyang mga magulang. Ngunit kasunod ng pag-unlad ng kanilang negosyo ay ang pagkakaroon ng mga pautang na hindi nabayaran, hanggang sa humantong ito sa awayan sa pagitan nilang magkakapatid. Iniisip nila hindi ko kayang i-manage yung business. So gusto nila sila ang mag-manage. Dahil nabigo ni Nerissa ang pamilya, inilipat na sa mas nakatatanda niyang kapatid ang pamamahala sa negosyo. Ngunit lalo pa itong bumagsak, kaya naisanla sa bangko ang tatlo nilang lupain. Nag-worsen ang sitwasyon kasi nagtiwala siya dun sa mga tumutulong sa kanya. Tinulungan nga siya, kaya lang ang pagtulong hindi nakafocus dun sa feed mill. Nakafocus dun sa personal na interest nila.
Sa halip na sa kanyang ate ibunton ng pamilya ang sisi, si Nerissa ang itinurong dahilan ng kanilang pagdaraho. Noon naranasan niya ang ngit-ngit ng ina. Lahat ng mga gamit ko nung dalaga ako, isinauli sa akin or binalik sa akin. At hindi na ako binigyan ng pagkakataon na bumalik sa business. Kaya ang iniisip ko talagang tinakwil ako ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Ang mga pangyayaring ito ang paulit-ulit na bumagabag kay Nerissa. Hanggang sa... Nanonood lang ako dahil nga hindi ako makatulog. So siniswitch ko yung channel. Yung desire mo, maging maayos lang kayong magkakapatid. Pero ba't gano'n ang nangyari? Doon ko inayakan ang Panginoon na bakit gano'n. Sabi nila, once na isinuko mo sa Panginoon ang iyong buhay, lahat ng yung bang nararanasan ng kabigatan sa Kanya mo ilagak, gusto kong maranasan din yun. Hindi nga nagkamali si Nerissa. Nakamtan niya ang kakaibang kapayapaan matapos manalangin sa Panginoon. Ang isang gabing panonood niya ay naging simula ng sunod-sunod na pagbabago sa kanyang buhay. Nagkaharap-harap ang bawat miyembro ng pamilya at nagkapatawaran. Talagang sinuko ko na lahat-lahat. Ikaw nang bahala sa akin, Panginoon. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. We're back on the show and we have with us the man himself, Radi Villarde. Welcome back and we're glad to see you here for the 5th day. Yeah. Radi, we also how you met your wife, no? Kaprasong parte ng love story nyo. Tanong ko sa'yo, nahirapan ka ba i-explain sa kanya na ex-convict ka? At paano niya ito nalaman? At paano naman niya tinanggap? Nalaman niya nga yung nakaraan mo. Kasi po, meron po ako isang kaibigan pong pastor na kakilala niya po. Nakasama ko sa kulungan at ngayon nasa Siargao na po. So, kakilala po siya ng naging wife ko. So, sabi niya po sa akin, may ipapakilala ako sa iyo, isang missionary. So, sa isip ko naman, patulang kaya ako nito. Sabi ko gano'n, patulang kaya ako sa missionary. Sabi niya, itry mo lang. Sabihin mo lang yung buhay mo sa kanya at sabihin mo yung totoo kung ano ka noon. So, nung ibinigay niya po sa akin yung Facebook, nagpakilala po sa kanya. Sabi ko, pinakilala ka po sa akin ng isang pastor na kakilala mo dyan. So, nahirapan po ako parang nahihirapan ko ipaliwanag sa kanya. Parang ayaw kong banggitin yung pagkatao ko. Kasi baka biglang ma-discourage agad sa akin siya eh. Kasi pag nalaman niya yung tunay kong pagkatao. Pero hindi pa rin ako nagdalong salita na sinabi ko. Kasi sabi po niya sa kanya, sabihin mo na kung naliligaw ka, sabihin mo na sa akin yung totoo, ang pagkatao mo. Kaya, nagpapastor na po ako noon sa Liang, Batangas. So, sinabi ko po sa kanya na ganito ang buhay ko noon, isa ako magnanakaw. Sabi niya ko, may anak ka, sabi ko, meron ako naging asawa, may naman naging kabit ako, tapos naka-live-in. Tapos may anak ako, sabi ko sa kanya. So, hindi po siya nag-andalong isip. Sige po, nag-chat lang po kami. Pero ako parang naiya pa rin ako ipaliwanag lahat sa kanya. So, parang, pero po, missionary po siya. Tapos ako, isang galing bilanggo. Parang nailang po ako sabihin lahat sa kanya. Pero hindi pa rin po ako nagdalong isip. Dahil sinabi ko pa rin po sa kanya yung totoo para po mas maganda. Parang, this is it. So, your wife is a missionary sa Siargao. Ikaw naman, missionary to the prison. So, paano ang ministry nyo? Parang, kasi dapat together kayo, no? As one, no? Husband and wife together ministering. So, ikaw ang calling mo sa mga prisoner. Siya ang calling niya
sa Siargao. So, paano na yung ministry? Saan papunta? Sa prison ba or dun sa mission ni Mrs.? Kasi po, sir, nung nasa Siargao, may mission po siya doon sa mission house, doon sa Siargao. Oo. Doon na po kami nagsama dahil nagtrabaho po ako doon. Oh, okay. Nagtrabaho po ako doon at doon po nagsama hanggang sa ikinasal na po kami doon. Tapos po, nung niyaya ko na po siya, nung natapos na po yung kontrata niya sa Siargao, niyaya ko na po siya sa Manila. Oh, that's Niyaya ko na po siya sa Manila. Sabi ko, siguro hindi lang talaga dito tayo ilalagay at gusto ni Lord na ilipat tayo ng Panginoon. Kasi sabi ko, nagpray ako sa Lord na gusto ko na makahawak, na mag-handle ng church. So sabi niya, pag-pray natin. So nagkatugma po, sabi niya, nung natapos na po yung kontrata niya, nagdesisyon na po kami na umuwi po ng Manila. At sumama naman po siya sa akin. Doon na po, nagsimula na sa mission, naging kasama ko po siya. At hanggang sa pinagkalooban kami ng Lord na makahawak ng maliit na church, sa church na sa Mayhugo Perez. At ito po, naging katuwang ko pong asawa ko at sa pag-ministry sa church, maging sa paghahayo, ayan, kasama ko po. Praise ang asawa God. ko po. So, ikaw nagpipreach, siya rin nagpipreach? Opo. Ang galing ang teamwork. Dalawa po kami. Partnership talaga. In serving God. Pero Raddy, naging Kristiyano ka nung ikay 44 na. Tama, di ba? Hindi mo ba naisip na matanda na ako? Paano pa ako gagamitin ng Lord, di ba? Parang huli na yata. Paano binago ng Diyos yung kaisipan mo na hindi pa huli ang lahat? Kasi sa tingin ko, siguro naman sa pag-ibig, walang matanda-matanda na. Kaya walang matanda sa pag-ibig eh. Pero sabi ko sa sarili ko, parang palaos na yata ako. Pwede pa ba ako na ganyan asawa? Parang huli na rin, no? Pero dahil nga ako po nakakilala sa Panginoon, so ang ginawa ko po talagang nag-pray lang ako sa Panginoon. Talagang humingi, Lord, ano ba, kalooban ba, anong magaganap pa sa buhay ko? At alam ko, Panginoon, na hindi pa tapos yung mission mo para sa akin. So ano man po ang nais mo sa buhay ko, susunod lang po ako. At yun nga po, hindi naman ako siguro pinabayaan ng Panginoon at hanggang sa nag-pray ako sa Kanya na bigyan po ako ng makakatuwang sa buhay na yung hindi po ako lalayo sa Kanya. Kasi sabi ko sa Lord, kasi po, nag-pray po ako, pag ako kasi po pumili, Lord, palpak eh. Pero pag kayo magbibigay sa akin, perfect. Yan po ang prayer ko sa Kanya. So yun nga po, isang missionary po, yung nasa Malaysia. Nasa Malaysia po siya noon. Praise God. Yun nga po, iniwan niya ako, nasa Malaysia siya. Pero kami, may konektado na rin po. Ayun po, hindi yun po ang binigyan sa akin ng Panginoon, yung si Jennifer Villarde. Yan po. Yan po ang pinag-pray ko sa Panginoon. Tunay na hindi pa huli. Binigyan pa siya ng suitable helpmate. Amen. Amen. Partner talaga and in ministry. Amen. Kasi sinabi ni Raddy, Lord, let your will be done. Amen. Kung anong gusto mo. Thank you, Raddy, for being here with us for 5 days, for inspiring our audience and being an example to us. May the Lord bless you and guide you. Sana mas marami pang katulad mo. Have you been inspired by how God changed Raddy's life? After so many years of sin and rebellion, God never ever gave up on him. There is truly hope in God, and He is a God of many chances. 2 Peter chapter 3 verse 9 tells us about God's unrelenting love for us. The Lord is not slow in keeping His promises, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya huwag aksayahin ang buhay at oras, kay Hesukristo lamang ang tapat na nagmamahal sa'yo. That's a promise from our God of new beginnings. Thank you for watching and believing with us. God bless you more and more.